Pag nagbalik-tanaw tayo, di mabilang na pangyayari ang nagaganap sa paligid natin. May mga taong nagbabalewala sa mga ito, habang ang iba naman ay sensitibo kahit sa pinakamaliit na bagay. Noong unang panahon, nang naglilingkod si Admiral E. Sun Shin sa punong himpilan ng hukbong pandagat sa lalawigan ng Jola, napansin niya na di pangkaraniwang dami ng mga pinagtabasan ng kahoy ang nagpalutang-lutang sa dagat. Nakakapagtaka naman, bakit kaya napakaraming peraso ng kahoy ang nagpalutang-lutang galing sa Japan? Hindi ito papansinin ng ibang mga tao. Iniisip, wala lang ito. Habang ang iba naman ay nagbibigay pansin sa maaaring kahulugan nito. Gumagawa siguro ng mga barko ang mga Hapon. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganito karaming pinagtabasan ng kahoy. Iisa lang ang maaaring dahilan nito. Ito ay para lusubin ang peninsula ng Korea. Iba ang dami ng pinagtabasan ng kahoy kung iisa lang ang kanilang ginagawang barko kumpara sa daan-daang barko. Ang kakayahang makita ito ng maaga at sabihin, dapat tayong maging handa para dito. Ang siyang kaibahan ng mga bisyonaryo na marunong tumingin sa hinaharap mula sa mga karaniwang tao. Dapat nating iukit sa ating mga puso ang pagdating ng Diyos. Tinatanong ang mga sarili, handa na ba ang ating mga kaluluwa para sa kaligtasan pag dumating na ang Diyos sa lupang ito? Gaya ng 5 hangal na birhen, kung mabibigo tayong ihanda ang ating mga ilawan at langis sa tamang oras, at kung mapagtatanto lang natin ang bagay na ito, pag nakikita na nating nangyayari ang lahat ng propesiya sa Biblia, iniisip, o hindi, talagang natutupad na ngayon ang mga propesiya, kung gayon magiging huli na ang lahat. Gayon din ang nangyari sa digmaang Imjin. Dahil hindi pinansin ng mga tao sa panahong iyon ang mga senyales at trinato ito na parang ordinaryo at pang-araw-araw na pangyayari lang. Maraming taong nawalan ng buhay at nakaranas ng karahasan. Isinasaisip ang kasaysayang ito, tingnan natin ang patungkol sa kaluluwa. Sa panahon ngayon, kapwa ang mga naniniwala sa Diyos at ang mga hindi ay nababalisa. Kailangan nating isipin kung tayo ba ay haharap sa walang hanggang kaparusahan o kung magtatamasa ba tayo ng mga walang hanggang pagpapala. Ipinaunawa sa atin ng Diyos na ang mga bagay sa lupang ito ay may katapusan, pero ang mga makalangit na bagay ay walang hanggan. Kaya pag nakarinig kayo ng balita na gaya nito, hindi nyo ito dapat na baliwalain, kundi dapat kayong magkaroon ng kakayahang makita ang hinaharap, gaya ni Admiral E. Sun Shin. Sa gayon, makakapaghanda at makatutugon kayo ng tama. Kung hindi, maaari tayong manghinayang at malungkot. Iniisip, bakit hindi ko sinabi sa kahit isang tao ang balita ng kaharian ng langit noon? Bakit hindi ko niligtas ang mga kaawa-awang kaluluwang iyon noon? Dapat din nating isipin ng mabuti kung bakit nagsuot sina ama at ina ng laman para lang iligtas ang sangkatauhan. Nang tinignan ng Diyos ang sangkatauhan mula sa spiritual na mundo, inisip niyang, kung kailangan kong iwan ang luwalhati ng langit para lang gisingin ang mga kaawa-awang kaluluwang ito, gagawin ko. Sa kadahilanang ito, pinili niyang pumarito sa lupa sa laman. Ngayon, sa pag-aaral natin tungkol sa kaluluwa, mauunawaan natin na kahit ang maliliit na sakuna na nangyayari sa mundong ito ay sapat na para manginig ang lahat ng tao. Paano pa kaya kung tayo ay magdusa magpakailanman sa walang hanggang mundo? Tunay na hindi natin ito matitiis. Kaya sinabi ni Jesus na, kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may 2 kamay at mapunta sa impyerno.
Sinabi rin niya, kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, mas mabuti pang dukitin ito kaysa mabulit ka sa impyerno. Bakit iyon sinabi ng Diyos? Ito ay dahil tiyak na darating ang panahong iyon. Mga kapatid, tiyak na umiiral ang ganitong mundo. Ngayon, una nating kumpirmahin na kahit mamatay ang ating katawan sa lupang ito, ang ating mga kaluluwa ay patuloy pa ring iiral sa mundo ng mga anghel. Tingnan natin ang Luke chapter 23, verse 39. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, 'Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.' At sumagot siya, 'Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko.' Saan siya pupunta? Sa paraiso. Kung gayon, anong uri ng mga nilalang ang nasa paraiso? Matapos ipako si Jesus sa krus, 3 araw na nanatili ang kanyang katawan sa libingan. Kung gayon, anong uri ng nilalang ang nasa paraiso nang sinabi niyang, "Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso"? Ipinapaunawa sa atin ng Diyos na ang katawan ay ang kasuotan ng kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay ang diwa ng buhay. Ang magnanakaw sa kaliwa ni Jesus ay nanirang puri sa kanya, pero ipinagtanggol siya ng magnanakaw na nasa kanyang kanan. Nararapat tayong mamatay dahil sa ating masasamang gawa. Pero ang taong ito ay hindi nakagawa ng anumang kasalanan. Anong kasalanan ang ginawa ng taong ito? Nagkaroon siya ng mapagbiyayang pananampalataya at inasam ang spiritual na mundo. Alam niyang tiyak na mamamatay ang kanyang katawan. Dahil narinig niya ang balita tungkol sa kaharian ng langit na binanggit ni Jesus. Sinabi niyang, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Pagkatapos, sumagot si Jesus, "Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Gayunman, ang katawan ng magnanakaw at ang katawan ni Jesus ay nanatili sa lupa. Kung gayon, anong uri ng nilalang ang nasa paraiso? Hindi ba't madali para sa atin na maintindihan ang bagay na ito? Gumawa ang magnanakaw ng isang napakabuting pagpili sa pananampalataya. Dahil tinanggap niya ng tama ang Diyos, gumawa siya ng mapagbiyayang pagpili. Sa Luke chapter 16 verse 19, naroon ang talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro. Nang mamatay ang taong mayaman at si Lazaro, ang isa ay napunta sa langit at ang isa naman ay sa impyerno. Gayunman, hindi ang ating mga pisikal na katawan ang mapupunta sa langit o impyerno. Nilalarawan ng mga tao ang pagtanggal ng katawan bilang kamatayan, pero nilalarawan ito ng Biblia bilang pagpunta sa ibang mundo. Suriin natin ang verse 19 para makita kung anong uri ng nilalang ang mapupunta sa ibang mundo at makumpirma na ang nilalang na ito ay ang ating tunay na pagkatao. Luke chapter 16 verse 19. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Namuhay ang taong mayaman sa karangyaan sa lupang ito, habang si Lazaro ay namuhay sa kahirapan. Gayunman, si Lazaro ay napunta sa langit, habang ang mayaman ay sa impyerno. Kahit na mayaman siya sa lupang ito, hindi siya naghanda para sa spiritual na mundo. Gayunman, hindi nito ibig sabihin na dapat na matakot ang mayayaman. Ang punto ay na ang taong mayaman dito ay walang pananampalataya. Inisip niya na, ang salapi ang aking Diyos. Sa kadahilanang ito, napunta siya sa impyerno.
Kahit na mahirap si Lazaro, naniwala siya sa Diyos at may pag-asa para sa langit. Bilang resulta, ang isa ay napunta sa piling ng Diyos, habang ang isa naman ay naipatapon sa impyerno. Tingnan natin ang verse 23. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Saan pumunta ang taong mayaman? Napunta siya sa lawa ng apoy sa impyerno. Dahil napakatindi ng pagdurusa niya roon, naisip niyang kung maaari lang magkaroon ng isang patak ng tubig sa dila ko, magiging napakasaya ko. Hindi matiis ang kirot doon. Kung mamumuhay tayo ng hindi iniisip ang mga bagay na ito, maaari tayong matulad sa taong mayaman na mumuhay ng marangya sa lupang ito. Pag tinanggal na natin ang tolda ng laman at tumayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, kung sasabihin niya na, ikaw ay nakatadhana na para sa impyerno, wala nang maaaring mabago sa puntong ito. Kaya ibinigay ng Diyos sa atin ang aral na ito ng maaga. Dahil alam ng Diyos ang spiritual na mundo sa langit at ang mundong pisikal sa lupang ito. Binibigyan tayo ng Diyos na maraming katuruan para walang sino mang magkamali gaya nito. Gayunpaman, dahil hindi pa ito nararanasan ng mga tao sa kanilang buhay, hindi nila maintindihan ang mundo ng langit at ang mundo ng impyerno. Mayroon ba talagang ganitong mundo? Kaya iniisip ng mga tao na, saktan ko man ang iba, basta't nabubuhay ako ng maayos, ano ang magiging problema? Sa mga araw ngayon, nagiging ganito na ang lipunan. Gayunman, ang hinaharap ng taong mayaman at ni Lazaro ay napagpasyahan na. At pinaaalalahanan tayo ni Jesus na ang mayamang lalaki ay pinahirapan sa walang hanggang lawa ng apoy. Tingnan natin ang verse 25. Subalit sinabi ni Abraham, dito hindi ba't kinakatawan ni Abraham ang Diyos? Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin, upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari, at wala ring makatatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, kung gayoy ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Nagmakaawa siya sa Diyos. Hiniling ng taong mayaman kung maaari bang mabuhay muli si Lazaro at papuntahin ito sa bahay ng kanyang mga kapatid para bigyan sila ng babala. Nakita ko ang kapatid niyo nang siya ay mamatay at siya ay labis na nagdurusa sa impyerno. Sinabi niya na hindi sana kayo mapunta roon. Ano kaya ang iisipin ng mga tao tungkol sa kanya? May problema ba ang taong ito? Gaano man katotoo ang kwento niya, hindi nila ito maiintindihan. Kaya ano ang sinabi ng Diyos? Verse 29, Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Ang ibig niyang sabihin ay, mayroon silang kanya-kanyang tungkulin, kaya hayaan mo silang makinig sa kanila. Verse 30, sinabi niya, hindi amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay tiyak na magsisisi. Ang mga kapatid ko ay namumuhay ng walang ingat dahil wala silang alam tungkol sa langit at impyerno. Kung may pupunta at magsasabi sa kanila, hindi sila kailanman kikilos ng ganito. Dahil nasa posisyon siya kung saan kasalukuyan siyang nagdurusa sa impyerno, sinabi niyang, kung alam nilang may lugar ng pagdurusa, hindi sila kailanman kikilos ng ganoon. Kaya pakiusap, papuntahin siya roon at sabihan sila, gayunman ano sa palagay niyo? Sabihin natin na isang patay ang nabuhay muli at nagsabing, ang iyong ama ay nasa impyerno, nakikiusap sa iyo na huwag pumunta sa lugar na iyon. Sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo na maniwala sa Diyos at dumalo sa Church of God. Gayunpaman, tatanggapin niyo ba ang mga salita ng isang taong namatay na at nabuhay muli? Marahil ay iisipin niyo lang, siguro nakakita ang taong ito ng kakaibang pangitain. Kaya sinabi ng Diyos, nasa kanila si Moises at ang mga propeta.
Hayaan mo silang makinig sa kanila. 이런 정도에서 끝을 내주셨습니다. Verse 31. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Mga kapatid, wala nang silbi ang pagsisisi pag umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon. 소용이 없습니다. Tiyak na may mga anghel tayong kasama. 천사들이 있습니다. Nagmula tayo sa mundo ng mga anghel. Gayunman, nasa laman tayo sa lupang ito, kaya mahirap isipin na minsan na tayong nabuhay sa mundong iyon. Naging pamilyar na tayo sa buhay rito sa lupa at nakasanayan ng mamuhay rito. 이 땅에 Gayunman, sinabi ng Diyos na ang pisikal na buhay na ito ay hindi ang natatanging buhay na mayroon tayo. Dahil umiiral ang walang hanggang mundo, dapat nating gawin ang lahat ng pagsisikap na makapasok sa langit. 반드시 Ating isaisip na tiyak na umiiral ang ganitong mundo. 명심하셔서 Pumunta tayo sa Hebrews chapter 1, verse 13. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ano ang ginagawa ng mga anghel? Sinusundan nila tayo kahit saan, hindi ba? Kung gagawa kayo ng isang bagay na masama, ang mga anghel ay lubhang mababalisa. Isinugo sila upang paglingkuran kayo. Pero pag nakikita nilang mali ang ginagawa nyo, napapaisip sila kung kayo ba ay makakapasok sa langit o hindi. Hindi ba't mag-aalala sila? Mga kapatid, lubha silang mababalisa. Kahit na hindi natin sila nakikita ng ating sariling mga mata, lagi tayong sinasamahan ng mga anghel. Pag may pananampalataya tayo sa Diyos at nagiging maalab, paano naman sila mag-uulat sa Diyos? Sa araw na ito, labis akong naantig nang makita ko kung gaano kasipag na nangangaral si Brother Kim. 너무 감동적이었습니다. Nangaral siya ng may nag-aalab na puso. Nais ko talagang mahanap ang aking nawawalang kapatid. Nang nakita ko kung paano niya ipinapangaral ang ebanghelyo ng may puso ni ina, 눈물이 다 났습니다. naluha ako. 이런 어떤 등등의 내용들이 Sa ganitong paraan, araw-araw na nakikipag-usap ang mga anghel sa Diyos. Naniniwala tayo na ang bawat salita sa mga kasulatan ay ang totoong salita ng Diyos. 말씀이라는 사실. Kaya naniniwala tayo pag sinabi ng Diyos na mapupunta kayo sa paraiso at sa mga katuruan tungkol sa langit at impyerno na ipinaliwanag sa pamamagitan ng taong mayaman at ni Lazaro. Gayun din, ang lahat ng anghel ay isinusugo at pinamamahalaan ng Diyos para sa mga tatanggap ng kaligtasan. Sa tuwing nagbabahagi kayo ng mga mapagpalang salita, pumapalakpak ang mga anghel. Ito ay dahil ang taong pinaglilingkuran nila ay tiyak na makakapasok sa langit. At pag maalab tayo nangangaral, pinasisigla tayo ng mga anghel. Gayunman, kung mawalan tayo ng lakas ng loob at magsimulang manlamig ang ating pananampalataya, nalulungkot ang mga anghel para sa atin. Sasabihin nilang, kung magtitiis ka ng kaunti pa, bibigyan ka ng Diyos ng lakas ngayon. Bakit hindi mo matiis ang sandaling ito? Hindi sila mapakali sa tabi natin. Pag nagbibigay tayo ng labis na luwalhati sa Diyos, nagagalak ang mga anghel. Pero pag lumalayo tayo sa Diyos, nanghihina at nababalisa ang mga anghel. 또 슬퍼하고 Sa ganitong paraan, ang mga anghel na isinugo sa atin ng Diyos ay lagi nating kasama. 함께 동행한다고 했고요. Sa aklat ng Acts, may isang tagpo kung saan nabilanggo si Pedro. Sa kritikal na sitwasyong iyon, ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Paskwa? 6월절 통해서 어떻게 Hindi ba't binuksan ng Diyos ang pintuan ng bilangguan at niligtas si Pedro? 장면이 있죠? Tingnan natin ang tagpong ito. 사도행전 Acts chapter 12, verse 11. 살펴봅시다. Nang matauhan si Pedro, ay kanyang sinabi, "Ngayoy natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo."
Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Nang siya'y kumatok sa tarangkahan, ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Roda ang lumapit upang alamin kung sino ang kumakatok. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi tumakbo sa loob at ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na, ngunit ipinilit niya na gayon nga. Ngunit kanilang sinabi, iyon ay walang iba kundi kanyang anghel. Sa ganitong paraan, may mga pagkakataon din kung kailan nagpapadala ang Diyos ng mga anghel para isagawa ang kanyang kalooban, gaya ng pagbubukas ng mga pintuan ng bilangguan. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng balangkas ng espiritual na kalooban ng Diyos. Kaya ang lahat ng katuruan ng Diyos ay hindi lang para sundin natin dito sa lupang ito. Ipinapangilin natin ang Sabat, ipinagdiriwang ang Paskwa at sinusunod ang mga alituntunin hindi para sa kapakanan ng ating pisikal na buhay. Nagsisikap tayong mangaral para gisingin ang mga kaluluwang nasa paligid natin. Hindi natin dapat na ituring ang gawain ito bilang isang pisikal na gawain lang. Bukod pa rito, sino ang laging nakasunod sa atin? Ang mga anghel na isinugo ng Diyos para paglingkuran tayo ay laging nakasunod sa atin. Ang lahat ng katuroang ito tungkol sa mga anghel ay umiiral maging sa panahon ng sinaunang simbahan. Mauunawaan natin ang kanilang pangunawa sa pagbabasa ng Acts chapter 12 kung saan sinabi nilang, marahil ay mali ang nakita mo. Hindi iyon si Pedro, kundi ang kanyang anghel. Kung gayon, bakit nagagalak ang mga anghel pagtapat nating sinusunod ang kalooban ng Diyos? Kahit na hindi natin pisikal na nakikita kung ano ang buhay sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin ang ilang bahagi ng Biblia patungkol sa mundo ng mga anghel. Tingnan natin ang Revelation chapter 4, verse 8. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. At kapag ang mga nilalang na buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat sa nakaupo sa trono, doon sa nabubuhay magpakailanpaman, ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman. At inihahagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono na nagsasabi, karapat-dapat ka o Panginoon at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Patungkol sa mga anghel, ang mga espiritual na nilalang sa makalangit na kaharian, ano ang masaya nilang hinahandog sa harapan ng Diyos? Nagbibigay sila ng masaganang luwalhati at papuri sa Kanya. Kaya hindi natin dapat na itanggi ang pag-iral ng mga di nakikitang anghel na nakapaligid sa atin ngayon. Tiyak na umiiral ang mga ito. Dahil ang magnanakaw sa kanan ni Jesus ay naniwala sa pag-iral ng mundo ng mga anghel, nagawa niyang ipahayag ang kanyang pananampalataya, nagsasabing, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sa kabilang banda, ang magnanakaw sa kaliwa ni Jesus ay hindi naniwala sa mga bagay na iyon. Kaya inisip niyang, marahil ay matatakasan ko ang pisikal na parusang ito sa krus at pumanig sa mga nagpapako kay Jesus sa krus. Ito ay isang panandaliang pagpipili. Habang nabubuhay sa mundong ito, gaano karaming pagpipili ang dapat nating gawin sa bawat sandali? May mga sitwasyong nasa harap natin kung saan maaari tayong mapunta sa langit o sa impyerno, depende sa ating pagpili. Ang mga humahakbang patungo sa impyerno ay dapat na mabilis na pumihit at lumakad patungo sa langit. At ang mga humahakbang patungo sa langit ay dapat na magpatuloy patungo sa langit. Pag tiningnan nating mabuti ang mundo ng mga anghel, mauunawaan natin na ito ay tunay na isang maluwalhating lugar. Hindi ba't nagbigay rin sa atin si Ina ng sermon patungkol dito? Mauunawaan ba ito gamit lang ang isipan ng tao?
Ang langit ay higit pa sa pinakamaganda, pinakamasaya, at pinakakomportableng mundo na maiisip nyo. Hindi ba't karapat-dapat natin itong pagsikapan na puntahan? Dapat tayong pumunta roon. Pag dumating na ang sandali kung kailan ang mundong dapat napasukin ng bawat tao ay nagbubukas na sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Wala nang natitirang oras para gumawa ng desisyon. Ito ay dahil ang lahat ay napagpasyahan na sa lupang ito. Dahil lang sa isang maliit na sakuna sa lupang ito, natatakot na ang mga tao, iniisip, paano ko matatakasan ang sakuna na ito? Gayunman, ang kapahamakan sa impyerno ay walang kapantay. Sinabi ng taong mayaman sa Luke chapter 16, kung may maglagay lang sana ng isang patak ng tubig sa aking dila, ito ay malaking ginhawa na para sa akin. Ang lugar ng gayong matinding pagdurusa ay ang impyerno. Kaya desperado tayong tinatawag ng Diyos ngayon para hindi tayo mapunta roon. Kahit na maligaw lang tayo ng kaunti, sasabihin niyang, hindi kayo dapat na pumunta sa daang iyon. Alam niya na ang paglakad sa daang iyon ay mag-aakay sa atin sa spiritual na kamatayan. Tayong lahat ay dapat na pumunta sa kaharian ng Diyos sa lalong madaling panahon. Ipinapanalangin ko na walang maiiwan sa araw na iyon. Maging ganap nawa ang ating pagsisisi, gaya ng magnanakaw sa kanan ni Jesus na sinabihang, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso at mamuhay na may pagsunod sa kalooban ni na Ama at Ina. Taimtim akong nananalangin na tatakbo tayo ng buong lakas. Iniisip ang maluwalhating gantimpala sa langit. Sa mismong sandaling ito, ang mga anghel ay naririto kasama natin, masayang pumapalakpak sa kagalakan. Naway magbigay kayo ng higit na dakilang luwalhati, pasasalamat at papuri kina Ama at Ina, magkamit ng magandang pagkakaisa sa inyong mga kapatid, maging liwanag na nagbibigay liwanag sa madilim na mundo, at maging asin na nag-aalis ng lahat ng katiwalian at kasamaan. Umaasa ako na gagamitin nyo ang nalalabing panahon para magligtas ng maraming kaluluwa. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.